good afternoon. It's me again, Mami Ariel. For today's video, i-share ko na po ba sa inyo kasi si baby ngayon is 7 months na siya. Like 7 months siya nung 11. I-share ko na sa inyo kung ano ba yung signs your baby is ready for solid foods. Yung mga sign, yung mga palatandaan na kung saan is pwede na kumain sa baby. Ano ba yung mga kailangan doon? Kasi syempre, isa rin sa part natin bilang mami, is yung pinakamahirap is yung magpakain ng baby. So, paalala lang po, remind lang po na disclaimer, ito pong video na to ay about lang din po sa aking experience and then sa mga nagre-research din ako, syempre para magdagdag kaalaman. So, i-share ko to sa inyo, ito yung paano kami nag-start ng baby ko na kumain ng mga pagkain or mga solid foods. Yung mga solid foods kasi ito yung mga pwede natin introduce na pagkain. Sisimulan ko muna sa mga bawal. So, ang pinakabawal talaga sa ating mga baby is yung mga salts, sugars, mga soy milk. And then, ang pinaka-importante dapat natin malaman yung about dun sa allergy nila, yung mga allergy. Kailangan, bago tayo kasi, ganito yun, pag 6 months, pwede ka naman mag-start ng mas maaga. May mas maagang 4 months, pwede na sila mag-start. Pero ako, naalala ko, nag-start ako kasi 23 ata yun bago siya mag-6 months. Kasi dumating na yung high turn niya, so sinubukan ko na siyang pakainin. Kaya wala pa siyang 6 months, pinakain ko na siya. Pero, pa lang yun, parang kalahati na siya ng 5 months. Pero, pwede naman siyang pakainin ng 4 months. Pwede kayo mag-umpisa ng 4 months to 6 months. Depende sa inyo. Kung ano yung... Ako kasi sa first baby ko, ganun yung ginawa ko. 6 months talaga. Kung 6 months naman, is kailangan, kunyari 11, 12, doon, pwede na kayo mag-umpisa. Magkakaiba-iba naman tayo ng gusto. So, yan na nga. Ano ba yung mga sign? Ito yung mga sign. Yung una ko doon, kailangan is yung head controls. Yung sinasabi nating head controls, your baby needs to be able to keep their head in a steady, upright position. So, pag inupo natin sila, kailangan yung ulo nila, nakuha nila, steady, o kaya nabubuhat nila. Paano ba mapatibay yung ulo nila mapagbuhat? Ang ginagawa ko sa baby noon, yung parang dinadapa siya, tapos sagam siya ng unan, gaganunan mo. Parang yung ulo niya maganin na. May mga baby kasi na sobrang mataba, kaya hindi nila nabubuhat yung ulo nila, at nahihirapan sila. Pero unti-unti naman yun, tumitibay yung ulo nila, at talagang nagiging ready na sila sa pagkain. So yung sinasabi ko palang about sa salt, about sa sugars, is bawal talaga. At saka yung honey, kasi bawal din yun. Kasi nga, yung pinaka-loob ng katawan ng baby natin, hindi pa siya talaga, yung kidney nila, yung mga organs nila, hindi pa talaga sila totally maayos. Kumbaga, immature pa. Ginagawa, ano ba yung tawag na? Hanggang sa 1 taon sila magiging mature na. Kumbaga, may processing pa kasi baby pa sila. At hindi din talaga, pag nagpapakan tayo ng mga pagkain ng baby, is hindi natin kailangan palitan yung, kunyari, baby solid foods lang. Hindi ganoon. Kailangan, kunyari, milk, tapos milk, foods. Nag-research din ako kasi, dati kasi, iba yung nangyari sa unang baby ko. So, ngayon, medyo naging, ang dami ko nang ginawa talaga, ang dami kong binabasa para at least, marami kong matututunan. Hindi ko na babalikan yung una kasi matagal na yun. Ito na lang kasi yung ngayon present. Yan na nga, kailangan, ang pinaka-advice ko sa baby ko kasi, basta, kailangan pinaka-advice ko maganda sa mga baby foods, yung steam foods, tapos, pwede steam o kaya yung papakuluan mo siya na walang halong asin, walang asalong hasukal. Wala siyang lasa, as in pure lang siya. Kasi, di ba nga yung panlasa ng baby is 10 times sa atin. So, kapag ganyan, is malalasahan naman nila. Kapag sobrang kunyari, pag nilagyan mo ng maalat, syempre malalanasan nila yun. Ganyan. Ang advice ko lang dyan, ang ginagawa ko is steam ko lang at saka sobrang lambot. Tapos pwede nyo siyang i-mash, pwede nyo siyang i-puree. Yung una-una sa pag 6 months is puree. Kapag medyo ngayon 7 months na si baby, nagbi-finger foods na siya. Ibig sabihin ng finger foods is yung sobrang lambot siya na gulay or frutas, ay gulay muna pala.
gulay or prutas na pwede niyang makain. Kailangan, bago mo siya ipakain, ganun mo ng kamay mo. Pag ginano mo siya, kapag nadurog siya, ibig sabihin kaya niya. O kaya subukan mo rin sa bunganga mo. Kasi nga, mahirap din yung machok. Yung kapag makapang siya magbulunan. Kasi yun din, isa din pag-aralan natin yun na kailangan paano ba, ano bang gagawin natin kapag nabulunan sila. And then, yung pinahalaga is, kaya pala 6 months sila pinapainom kasi nga, meron din sinasabi doon sa, kailangan din kasi limited yung tubig na papainom sa kanila. Sa next video ko na lang sasabihin kung bakit limited yung tubig na kailangan. And then, yung pangalawa, yung una nga, head controls. Yung pangalawa naman is, sitting well when supported. Ibig sabihin ng sitting well when supported, your baby needs to be able to sit upright in a baby seat or high chair to swallow well. Ito kailangan is, ayun na nga, nung unang baby ko na naman, hindi kasi ako nakabili ng high chair, tapos ngayon is bumili na nga ako para at least hindi na ako nahihirapan. So yun, kailangan is nakaupo talaga siya dun sa high chair. Or kung hindi naman is, may medyo din yun. Para sa akin, gusto ko nakaupo siya sa high chair kasi kaharap ko siya. At least nakikita ko kung anong ginagawa niya. Dati kasi, awak ko siya, tapos susubukan ko ganun. Siyempre, hindi ko nakikita. Pero ngayon, is malaking bagay na may high chair na nakakaupo. Kaya sa walker, habang sinusubuan mo siya, kailangan nakaupo siya ng maayos para yung paguya niya is diretso dito. Kasi kapag hindi siya nakaupo ng maayos, may tendency siyang nahihirapan or hindi siyang comfortable, parang gano'n. Ang pinakapangatlo naman is curiosity about food. Ibig sabihin naman ng curiosity about food, your baby may start showing interest what you're eating, reaching for your food, or even opening their mouth if you offer them a spoonful. So, yun. Mahalaga din kasi na kailangan is meron silang curiosity, kumbaga yung mga pagkain, kapag kunyari, pag yung spoon, sinubo mo sa mouth niya is nag-open, pwede na siya noon. Sanayin mo, kunyari, patikim-tikim mo siya ng apple, pasip-sip mo ganun. Ayun, matitignan niya. Ang kasi baby ngayon is, alam niyo, dahil para siyang nag-iipin, lahat na lang na madampot niya is sinusubo niya. So, nakuha naman niya, tawag na, kaya kailangan pa rin siyang bantayan pag gano'n. Pero pagdating sa pagkain is, maganda is, ako ang ginagawa ko, nilalapag ko siya dito sa can table. And then, observe ko siya kung ano yung mga kukunin niya. Kasi dati hindi ko talaga nagawa sa baby ko na i-allow siyang kumain mag-isa. Alam mo, ginagawa niya sa unang baby ko talaga is, sinusubuan ko. Kaya hanggang ngayon, magpo 4 years old na siya, is sinusubuan pa rin. Pero, ayun ha, sinabi ko naman sa sarili ko na gusto ko kasi maging independent ka. By 1 years old na siya is kakain na siya. Kung ano ilalapag mo dito, kumukuha siya. Tapos kakain. Messy nga lang. Ibig sabihin ng messy, madumi o makalat. Pero okay lang yun. Tapos, kasi syempre hindi pa niya kayang shoot na maigi sa bunganga niya. Mas lalo mga spoon niya nalalaglag. Pero kailangan lang doon is may bib siya para ibig sabihin yung mga pagkain na nandito niya is hindi siya magkaroon ng allergy. O kaya may mahabang bib na hanggang dito. Tapos buo na siyang paganon para at least hindi kayo maghihirapan. So, ayun na nga, tiyagaan lang din sa paglalaban ng mga damit. So, yun, kada kakain talaga is siya tawag nun. And then, kailangan maganda rin before niya siyang pakainin. Hindi yung sobrang gutom. Kasi kapag sobrang gutom siya, may irita siya. Natry ko na kasi yun na parang pinakain ko siya tapos hindi pa siya nagdede. Hindi na siya, naiinis siya. Parang gusto na niya nang umalis, hindi siya nag-uupo ng maayos kung umiiyak na doon siya sa high chair niya. Kaya dapat advice ko sa inyo is pakainin niyo muna, kahit konti lang. Tapos saka niyo siya pakainin ng maglaro konti, tapos pakainin niyo siya ng breakfast, gano'n. So pag 6 months kasi, 1 meal lang pala yun. Pag 7 months na tayo is 2 meal na. So kami is nasa 2 meal, pero once na gusto niya baby na may interest siyang kumain, is pwede naman. Paunti-unti lang. Basta wag lang yung mga raw food o yung mga matitigas na pagkain. Kasi hindi nila mamuya. Yun, wala pa silang ipin. Gilagid lang kasi yung kanila. Meron sila. So, yun. Ito lang muna yung i-share ko sa inyo. Marami pa naman mga iba. Pero para sa akin, ito na lang muna. Kasi ito lang siguro muna. Yung sign your baby is ready for solid foods.
So, yun, bilang isang mommy, ito yung pinakakan natin, struggle natin, mommy, kasi ako ngayon, pero, kapag 6 months, mag-start kayo sa puree. Tapos, sa susunod ko na lang i-share sa inyo kung ano yung mga puree yung ginawa ko. Tapos, yung kung ano yung mga pagkain ng mga puree na pwede natin i-serve kay baby. Tapos, kung ano pa yung mga kailangan na, kasi, sa susunod na lang na video, ito na muna yung aking i-share sa inyo kasi nga, para pag okay na si baby dito, handa naman kayo sa mga pagkain na i-ready nyo sa kanya. So, yun guys. I hope this video is marami kayong natutunan at marami kayo rin pong pwedeng i-advise sa akin na pwede ko pang i-apply sa akin din bilang mommy. So, thank you so much ulit sa mga nanonood, sa mga lahat na nagsisubscribe, at saka sa mga nagsishare. So, yun po. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe para pag may mga bagong video is kayo agad. I-click nyo po yung notification bell para ma-notify kayo agad lahat ng mga videos ko. So, yun. Thank you and God bless. Ingat kayo ni baby and mommy. See you sa ating next